po ang personalan, ang unang hakbang. Bago po natin himayin ang nakaraan ng ating mga tauhan, tanungin muna natin si Diva sa revelasyon na nasaksihan niya. Diva, anong masasabi mo sa pagbubunyag ni Emma na si Nestor, na kapatid pala ng kaibigan niyang si Nelia, ang tunay na ama nitong si Jellica? Well, yung sympathy ko talaga ngayon na kay Jellica lang. Sa kanya lang talaga. Kasi 18 years. Alam mo yun? Ba't naiiyak ka, Diva? Ha? Kasi hanggang ngayon, ako din, 16 years old ako when I first saw my dad. And then, ang hirap. Sobrang hirap. So, lumaki ka rin nang wala kang kinikilalang ama. 16 years old ka nung nalaman mo kung sino ang tunay mong ama. Yun. I'm sorry. It's okay, kaya... Okay ka lang ba, Diva? Gusto ko siyang So, nakaka-relate mamaya. ka, hindi ba? Oo. Gusto mo makausap si Jellica mamaya? Sige. Ay, nakakaloka ang F natin ngayon. Salamat, Diva. Sige, pakinggan muna natin ngayon si Jellica, ha? Jellica, andito ang birth certificate mo. Pakibasa mo nga sa amin ang nakalagay dito sa birth certificate mo. Sino ang nakasulat na tatay mo? Meron bang pangalan na nakasulat sa birth certificate mo? Dito. Walang pangalan, hindi ba? Ang nakalagay po dito sa birth certificate, andito yung kanyang pangalan ng kanyang nanay, si Emma Cruz Mendoza, pero doon po sa father, ang nakalagay po ay deceased. Jellica, ano ang mas pinaniwalaan mo? Ang kwentong kinalakihan mo, na patay na ang tatay mo, o ang kwentong narinig mo ngayon? Na si Nestor ang iyong tunay na ama. Yung kwento po ngayon na siya po yung... Kwento ngayon. siya po Nakasabi mo yung... sa anak, ha? Siya po yung tunay kong ama. Kasi po sa kanya lang po yung malapit yung loob ko. Talagang malapit ang loob mo kay Nestor mula pa noon, habang lumalaki ka. Gaano mo na katagal kilala itong si Tito Nestor mo at Tita Nelia mo? Nung nagkwento po yung mama, yung tita ko na ano po, na mag-best friend daw po sila nung mama ko. Tapos nung simula po noon, tinawag-tawag na po ako ng papa ko, nagiging kalaro ko na po yung, nagiging katambay ko na po yung mga anak niya. Ng Tito Nestor mo? Opo. Na kapag kakilala mo ay tito mo, ngayon pala ay tatay mo. Tapos yung mga anak niya, nakalaro mo, mga kapatid mo pala, Jellica. Anak, gaano ka ka-close kina Tito Nestor mo at Tita Nelia mo? Close na close po. Very close ka sa kanila. Doon sa mga anak ng nakilala mong Tito Nestor, kumusta kayo? Very close din ba kayo? Opo. Kami po dun sa loob ng bahay, parang turing po sa akin kaibigan, ay ano, kapatid po. Parang kapatid, pag magkakasama kayo sa loob ng isang bahay. Jellica, ano pa ang gusto mong ipaliwanag sa iyo ng Mama Emma mo? Meron ka bang mga gustong tanungin sa kanya? Ito ang pagkakataon mo, anak. Tanungin mo ang iyong ina. Ma, totoo po ba na sinabi niyo na si Tito Nestor po yung papa ko? Oo. Sana sinabi niyo po na. Kasi pamilyado na siya eh. Ayoko na magulo pa yung buhay niya. Magiging komplikado kasi. Kapares ngayon, tignan mo. Ang tagal ko na po kasi hinahanap yung papa ko, tapos sasabihin niyo pong patay na. Ayun pala, kaharap ko po pala dito sa personal. Sige, Jellica, para maintindihan mo ang lahat, pakinggan natin ang Mama Emma mo at ang Tito Nestor mo, ano? Balikan natin yung love story nilang dalawa. Emma, sino ang nagpakilala sa inyo? Paano at kailan kayo naging magkasintahan ni Nestor?
1993 po kami po ni Nestor. Dahil nga po magkapit-bahay po kami sa kaibigan ko, yung kapatid, best friend ko po. Best friend mo si Nelia, hindi Opo. ba? Oo. Tinutuloy-tulayan niya po si Nestor sa akin. Pero po, nung panahon po kasi noon, nanay ko po kasi may sakit sa puso eh. Sinusuportahan ko po. Ito po kasi si Nestor noon, talagang mapigo-laki po siya noon eh. Oh, bilang mga bata pa kayo, ilang taong ka noon, nung time na yon? 17 po. 17. Ilang taong ka noon, Nestor? 19, no? Kasi 2 years ang tanda niya sa isa't isa, hindi ba? Para sa'yo, Nestor, kumusta ang naging pagsasama niyong dalawa ni Emma? Okay naman po. Banding naman po kami dalawa. Masaya ho kami. Yun ang hindi ko lang po alam na hindi ko alam kung ano po ang nagawa ko kasalanan po sa kanya. Bakit bigla na lang po siya lumayo? Oo nga. Paano naputol ang relasyon niyo ni Emma? Lumayo siya. Opo. Paano? Ano nangyari? Noong 1994 po, 1993 po, nag-impake na ho siya. Sabi, ang ano niya po, maghanap po doon ng trabaho sa probinsya. Hindi ko naman po alam eh, bigla na lang po siyang umalis eh. Hindi siya nagpaalam sa'yo? Hindi po, wala akong communication sa akin. So bigla na lang siyang umalis. Emma, bakit mo iniwan si Nestor? Ganito po kasi yun. Buntis na po ako noon. Ngayon po, kasi nagtatrabaho po ako sa bar. Kasi po yung nanay ko talaga, hindi po naman siya tahasang tumututol sa kanya. Pero yung mga bitaw po niya, salita niya sa akin, pangangaral niya po sa akin, ayaw po niya sa kanya. At bilang mga bata pa kasi kayo noon, di ba? Opo. 17 years old. Opo. Tapos may trabaho ka, hindi ba? Opo. So tumutulong ka sa nanay mo bilang may sakit sa puso. Nagsusuporta. Tapos doon sa relasyon nyo, nabuntis ka. Opo. Hindi mo sinabi kay Nestor. Hindi po. So ang ginawa mo, tumakas ka. Opo. Pumunta ka ng... Bicol po. Sa Pumunta ka ng Camarines. Bicol. Opo. Tapos during po nung nagbubuntis po ako, dahil may nakilala po akong Anong pangalan niya? si Charles Smith po. Charles Smith. Matanda na po siya. Kumbaga, nahihingahan ko po siya ng problema. Sinabi ko po sa kanya kung ano yung nakaraan ko. At alam niya, dahil buntis ka, hindi Opo. ba? Naikwento ko po. Hanggang sa lumaki po yung tiyan ko, sinabi po niya sa akin na, o sige, magpahinga ka na muna. Siya po ang sumusuporta po doon sa pinapadala ko po sa nanay ko. Siya po sa kanya po nanggagaling yun. Hanggang sa nung nakapanganak po ako, March po, pagkalipas po na 1 buwan, umuwi na po ako sa amin. Nagulat po yung nanay ko. May Na meron kang dalang 1 buwan na baby. Opo. Oo. Nagulat Anong po sabi siya. ng nanay mo? O, saan naman galing yung... Sino naman yung batang yan? Sabi niya ganun. Sabi ko po, anak ko, nasaan tatay niyan? Sabi ko, 7 buwan pa lang ako, 7 buwan pa lang yung tiyan ko nung namatay na disgrasya. Nestor, kailan mo ulit nakita si Emma? 1994 po, may dala na po siyang bata. Ano naging reaksyon mo na meron siya, may nakita ka na may anak na pala itong si Emma? Ang reaction ko po, galit po. Hindi ko po maintindihan kung anong gagawin ko sa kanya. Pero kinausap po siya. Sabi ko, Kasi nung umalis nung iniwan ka ni Emma, wala kayong komunikasyon, hindi Wala ba? po. Hindi mo ba siya kinausap at kinumpronta na ano nangyari? Bakit bigla ka nalang umalis? Tapos pagbalik mo, meron ka ng dalang bata. kinausap ko rin po siya. Sabi niya sa akin, yung dala niyang bata, anak niya raw. Sabi niya, patay na raw yung ama. Shelika, wala ka bang naramdaman kahit ano, maaring lukso ng dugo? Nung habang lumalaki ka at nakikilala mo ang Tito Nestor mo? Meron po. Kasi po pag wala po yung mama ko, yung Tito Nestor ko po yung nagtatawag sa bahay namin, Angelica, doon tayo sa bahay, kain ka doon. Bakit wala? Sabi So niya, very close talaga siya sa'yo. opo. May lukso ba ng dugo, Nestor, kang naramdaman? Meron po. Magaan ang loob mo kay Magaan Angelica? Kahit saan mo siya magpunta, hinahanap po siya. Emma, matapos mong aminin kina Nestor at Nelia ang totoong pagkakatao ni Angelica, bakit mo inilayo si Angelica sa kanila? Kasi nga po, pamilyado na po ito si Nestor. Kung sakasakali pong malaman niya na anak niya tong si, ano lang mo sasabihin sa akin ni Carla. Asawa niya. Opo. Oo, dahil pamilyado na opo. nga. Alam ko naman po na may lihim na galit sa akin si Carla. Hindi ko alam siguro dahil alam niya yung nakaraan namin ni Nestor. Emma, balikan natin ang pagbalik mo sa Montalban noong 1994 matapos mong ipanganak itong si Angelica. Bakit hindi mo kaagad ipinagtapat kay Nestor na ang dala mong bata ay anak niya?
para malinaw, why? Dahil? May karelasyon na po kasi siya nung dumating Kasi may po ako. karelasyon na. So may Opo. kinakasama na itong si Nestor. Opo, sila na po ni Carla. Sila na ni Carla, pero wala pa silang anak noon, Wala tama pa ba? Pero hindi mo sinabi ito kay Nestor at hindi mo na ipinagtapat na may anak ka sa kanya nang dahil nga sa pagbalik mo ay may Pamilya na rin po siya. pamilya na rin. Kumbaga may kinakasama na Opo. si Nestor. Hay, mapagbiro talaga ang ang tadhana, ang timing talaga, di ba? Anong reaction mo, Diva? Kasi kanina ko pa naririnig kay Emma na kaya niya hindi sinabi agad kasi nga pamilyado na si Nestor. Yun nga, kakasabi niyo lang po, gusto ko lang malaman na nung pagbalik niya, meron na ba talagang pamilya si Nestor? Meron. Pamilya. Hindi, merong kinakasama, wala pa siyang mga anak. Tama ba ako, Nestor? Opo, tama Nung po. bumalik ka Emma, Opo. si Nestor ay may kinakasama. Kumbaga may ka-live-in partner na siya. Kaya hindi na sinabi agad. Kaya hindi niya sinabi. Dahil Ayaw niya na nga maging niyang komplikado. Oo, maging komplikado. Pero naging mas komplikado nga dahil hindi na sinabi. Mas naging komplikado ngayon dahil syempre, sabi nga natin, walang lihim na hindi mabubunyag, di ba? Kaya lang, panahon nga lang ang makakapagsabi, hindi ba? So ang katotohanan po, mga kaibigan, kanina pa natin kasama sa gallery, ang kinakasama ni Nestor. Lahat po ng ating mga pinag-usapan ay kanya pong napakinggan. Ang kanya pong saloobin sa pagbabalik po ng personalan, ang unang hakbang.